Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-14 na kabanata ng Leviticus at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Amin pong malugod na tinatanggap ang lahat po nating kapatiran na nagmula sa iba't ibang mga bansa na napakaaga ninyong nagising para po sa ating pang-umagang debosyon. Sinasabi po dito, ang Panginoon ay mayroon pong espesyal na mensahe para sa kabanatang ito. Sa kabanatang ito, ang kabanatang ito at ang kabanata kahapon ay magkadugtong. Sa pagharap po ng ketong, paano po nasakit sa balat, paano po ito haharapin. Dito ay tungkol sa sakit sa balat at ano ang dapat nating gawin. Kung tutuusin, ang sakit sa balat na ito ay napakahirap pong magpagaling. Mula po noon hanggang ngayon ay mahirap pa rin po itong pagalingin. Nang ako'y nag-aaral pa, meron akong naging kaibigan na nagkaroon po siya ng peklat sa kanyang katawan at sa kanyang leeg ay makikita mo ang problema. At marami na po siyang nilapitan na doktor upang gamutin ang kanyang problema. At anong sinabi ng doktor? Ang sabi ng doktor, na ang sabi po sa kanya na may iba't ibang uri ng paggamot, ngunit swertehan na lang kung siya ay magagaling o hindi. Ang problema po sa balat ay napakahirap na gamutin, edi lalo na ang ketong. At ang ketong ay problema po mula pa noon hanggang ngayon. Hindi po ang isang tao ay hindi po magagaling agad. At ang sakit na ito ay para po bang sandata ng Diyos. O kaya ginagamit ng Diyos na kung ang isang tao ay magkaroon po ng ketong ay kailangan po silang maihiwalay mula sa komunidad. At ang lahat ng kanilang hinahawakan ay magiging marumi. At kailangan po nilang mabuhay sa labas ng kampo. At kung gusto po nilang manumbalik sa komunidad o sa mga tao, kailangan po nilang sabihin ng malakas na sila ay marumi. Na para po bang minarkahan na sila ng Panginoon at kailangan po nilang lumayo sa kanilang komunidad. At manatili lamang nababuhay na mag-isa. Ito ay napakaseryosong uri ng parusa. At alam po natin na sa Biblia, sino po ang nagkakaroon ng ketong o kaya sakit sa balat? Si Miriam. Nagbigay po siyang krisitismo kay Moses, kung kaya nagkaroon po siya ng ketong. Pagkatapos ng ilang mga araw, ang kanyang ketong ay nawala at siya ay nakapanumbalik sa kampo ng Israel. Pagkatapos naroon din si Uzziah. Siya ay isa ng hari. Ngunit ipinagpilitan po niya na maging pari. Kaya pinigilan siya ng pari, ngunit hindi po siya nakinig. At doon ay nagkaroon po siya ng ketong at hindi po siya gumaling. Siya ay nagtago sa palasyo at wala po siyang ibang nakita.
Kung matatandaan po natin, ang Diyos ay mayroon pong tuntunin pagdating sa kanyang maharlikang pari at sa kanyang mga tagasunod. Ngayon, babalikan po natin ang kabanatang ito. Kung ang ketong ng tao ay gumaling na, ano ang dapat na gawin? Tanging ang sakit sa balat na ito ang paraan upang ang tao ay gumaling. Ang sakit na ito ay mula sa Panginoon. Ang kagalingan ay mula din sa Panginoon. Kung bilang tao, sila ay nagkaroon ng problema, sakit sa balat, ang natatanging paraan ay ang bumalik sa Panginoon at ang nang makabalik sa kanilang komunidad. Ngunit kung kanilang paghingi ng tawad ay hindi po tinanggap ng Diyos, patuloy po silang maihiwalay mula sa mga tao. Kaya naman ngayong umaga, bibigyan po natin ito ng pamagat. Muli ay tumanggap ng habag at biyaya upang makapasok sa kaharian bilang banal na pari. Kaharian ng maharlikang pari. Kung ang isang tao ay nagkaroon ng ketong, kailangan po nilang humiwalay mula sa komunidad. Ngunit kung sila ay napagaling, ay maaari din po silang makabalik. Ito po ay pagbibigay ng Diyos ng ikalawang pagkakataon. At kung ang tao ay nabigyan ng pagkakataon, kailangan po nilang bumalik sa kanilang kaharian bilang maharlikang pari. Ito ay ikalawang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos. Ito ang pabor na nagmumula sa Panginoon. Ito po ay napakahabang talata, ngunit hatin po natin ito sa 2, verse 1 hanggang 13. Pagdating po sa isang tao na nagkaroon ng ketong at kung sila ay nagkaroon ng problema o kaya ay sakit sa balat, ano ang dapat nilang gawin. At sa ikalawang bahagi naman ay kung anong dapat gawin upang maiwasan ang magkaroon ng ketong. Sabi po rito, ang tuntunin sa paglilinis ng taong may sakit sa balat na parang ketong, sa araw na siya ay lilinisin, harap siya sa pari sa labas ng kampo at susuriin. Verse 4, sabi dito, magpapakuha ang pari ng 2 ibong buhay at malinis kapirasong kahoy na cedar, pulang lana at hisopo. 5, ipapatay sa kanya ng pari ang isang ibon sa tapat ng isang bangang may tubig na galing sa bukal. 6, itutubog sa dugo nito ang ibong buhay, ang kahoy na cedar, ang pulang lana at ang hisopo. Ito po ay ang proseso ng paglilinis. Ito ay simbolo. Kailangan ng dugo ng buhay na ibon. Katulad po ng sinasabi ng Biblia,
malinis sa pamamagitan ng dugo at ng tubig. Verse 9, pagkatapos ng paglilinis at sa ikapitong araw, aahitin niya muli ang lahat ng buhok niya sa ulo, ang kanyang balbas at kilay at lahat ng balahibo sa katawan, lalabhan ang kanyang damit at siya maliligo, sa gayon magiging malinis siya. Sa isang banda ay kailangang ahitin ang buhok at bilang pagpapakita na siya ay magaling na. Mahirap para sa atin makakita ng taong walang kilay, hindi po ba? Ngunit isang araw si Pastor Deborah tinanggal niya po ang lahat ng kanyang kilay. At sinubukan po niyang lagyan muli ng kilay ang kanyang sarili. Ngunit ito'y nakakatakot. Ngayon naman, pagdating po sa mga may sakit sa balat, ayon sa Leviticus, ano ang kailangan nilang gawin? Kailangan po nilang ahitin ang lahat ng kanilang mga buhok at linisin ang lahat ng kanilang mga damit dahil ito ang paraan ng paglilinis. At may mga kaloob, handog na dapat po nilang ibigay sa verse 12. At 14, kukuha ang pari ng dugo ng handog na pambayad sa kasalanan at papahira niya ang labi ng kanang tainga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa ng taong nililinis. Makikita po natin dito na ang Leviticus 8 makikita po natin ang pag-ordena ng mga pari. Ang punong pari ay naordena na pahiran at kailangan po niyang maibukod. At anuman pong gawin nila, saan man sila magtungo, ay kailangang malinis at kailangang mabukod ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po ang inaasahan pagdating sa mga pari. At ito din po ang inaasahan pagdating sa mga taong nalinis mula sa sakit sa balat. Ito ay pagsasabi ng Diyos ng ikalawang pagkakataon at nang makabalik sila sa kanilang pagkakatawad na katulad ng isang maharlikang pari. Kaya nga po ang kanilang tenga, ang kanilang kamay, ang kanilang hinlalaki ay kailangang malinis. Verse 17. Kukuha pa siya ng kaunting langis sa kanyang palad at kaunting dugo mula sa handog na pambayad sa kasalanan at ipapayad ito sa lambi ng tainga at sa ilalaki ng kamay at paa ng taong nililinis. Wala ang ibang paraan upang makatanggap ng kagalingan
lalo na kung ang tao ay nasa labas ng kampo. Sa pagiyak sa Diyos, sa paghingi ng kanyang pagpapatawad, dapat po silang maihiwalay. Ang kanilang mga ipagkakaloob ay maaaring iba sa iba pang mga kaloob. Ngunit ang prosesong ito ay dahil ang Diyos ay mayroon pong inaasahan sa kanyang mga pinili. Verse 19. Sinasabi po dito na kahit na sila ay nalinis na, sila pa rin ay makasalanan kung kaya kailangang maghandog. At dapat na ialay ang sarili sa Diyos. Ito po ay resulta. Ang mga kaloob na sinabi po dito ay resulta o kaya ay mula sa ani ng tao, resulta ng kanilang paglilingkod. Ang proseso po na ito ng paglilinis ay makukumpleto. Tanging Diyos ang magpapagaling. Ngunit kailangan pong tumugon ng Diyos ayon sa habag at biyaya at nang mabigyang focus ang patuloy na pamumuhay para sa Diyos. Sa 21, kung ikaw naman ay dukha, ano ang dapat na gawin? Nabanggit po sa verse 33, nabanggit ang paglilinis ng amag na kumakalat sa bahay. Ang bahay ay magkakaroon ng amag, at kung ito ay mag-aamagin, patuloy po itong kakalat. Katulad po ng sa tao na kung ang isang tao ay mayroong ketong, ano ang dapat na gawin? Ang bahay ay magkakaroon din po ng problema. Kaya naman hahayaan dapat ang pari na siya sa atin, tignan ang bahay. At kung makikita ang gagalingan ng problema, dapat iyong tanggalin. Kailangang ayusin at pagkatapos ng ilang araw ay maaaring balikan upang tignan pa rin kung ito ay inaamag pa rin. At pagkatapos ng ilang araw, kung ito ay ayos pa rin, alam po natin na maaari ka pa rin manatili sa tahanan na iyon. Ito ay kung ang isang bahay ay inamag. Dapat po itong linisin. Ang proseso pong ito ay halos pareho lang din po sa proseso ng paglilinis ng mga may ketong. Sa 51, nabanggit ang cedar at hisopo at pulang lana. Buhay na ibon, itutubog sa banga, wiwisikan ng 7 beses ang bahay. Ang proseso po ng isang tao na mayroong ketong, pagbibigay ng handog,
Pagkatapos ang tahanan ay hindi naman po tao kaya hindi kailangang magbigay ng anumang handog. Ngunit kailangan pa rin linisin. Pamapansin po natin na ang 13 at 14 ay pareho po ng tema. Ipinapakita lamang po nito na bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya ng Diyos, tayo po ay kanyang binibigyan ng pagkakataon, ikalawang pagkakataon, lalo na kung tayo ay magkasala at marumi, maaari po tayong makabalik sa kanyang pagkakatawag bilang maharlikang pari. Alam ko na mayroong mga tao na kung sila ay nakakarinig ng mga bagay o kaya ng chismis, kritisismo laban sa gobyerno, dirty jokes. May mga tao na biglang bibigyang buhay kung ganito ang pinag-uusapan. Ngunit ito po ay isang bagay na hindi po dapat nating gawin. Kahit na ang mga tao sa paligid po natin ay ginagawa po nila ito, hindi po ibig sabihin na dapat natin silang tularan. Kahit na po tayo ay kabilang sa komunidad na mahilig sa ganitong mga usapan, dapat po tayong mabukod. Dapat po nating protektahan ang ating pag-iisip, ang ating kaisipan, at ang ating tenga ay malinis. Kung patuloy po tayong makikinig sa mga negatibong bagay, tayo din po ay maapektuhan at puro negatibo lang din ang ating sasabihin. Ngunit ang lahat po ng ito ay mula sa kaaway. Ngunit kung tayo po ay mabukod, dahil ang bawat isa po sa atin ay tinawag. Dapat po tayong manumbalik sa pagkakaroon ng koneksyon sa Diyos at maging kaharian ng maharlikang pari. Dapat po tayong mabukod. Ang lugar na kung nasan man po tayo, dapat po nating mabitbit ang presensya ng Diyos upang ang kanyang tahanan ay malinis din. Ang atin pong mga bahay ay dapat din pong maging malinis, hindi magulo. Dahil sa lumang tipan, sinasabi po doon na ang kampo, hindi po dapat iyon marumi. Dahil ang Diyos ay nasa atin pong kaligitnaan. Tayo po ay tinawag bilang kaharian ng maharlikang pari. Marapat lamang na ang kinalalagyan natin at ng presensya ng Diyos ay malinis. Maaring tayo po ay nakapunta na sa bahay ng may bahay. At maaring ang nakatira doon ay mga Kristiyano na din. May mga tahanan na hindi mabuksan ng kanilang pintuan o kaya hindi kakikitaan ng liwanag. Maaring sa panlabas na itsura ay mukha po tayong nagmamahal sa Diyos, handa po tayong sumunod sa Kanya. Ngunit kung tutusin, nakikita po ng Diyos ang lahat sa atin kahit ang lugar na atin pong tinitirhan. Alam ko na para po sa mga nakakabata, ito ay napakahirap. Dati ay ganoon din po ako.
Ngunit pagkatapos po nating nakilala ang Diyos at lumalim ang ugnayan sa Kanya, kailangan din po nating magbago. Naalala ko nang ako ay nasa middle school, ako ay nakatira sa labas. Kapag ako ay nasa labas, nung ako'y nag-aaral pa, ako ay para pong mabantot na bata dahil lagi akong naglalaro sa labas. Laging marumi. At hindi po ako sigurado kung lagi akong nagsha-shower. Ngunit pagkatapos ko po akong maikasal, natuto na po akong mag-shower. Ngayon, kahit saan man po tayo magpahinga, dapat pa rin po nating tignan ng maigi dahil kasama po natin lagi ang presensya ng Diyos. Kaya ang sakit sa balat na ito, tayo ay muling bibigyan ng Diyos ng ikalawang pagkakataon. Kaya kailangan po nating tumugon sa kanyang mga tuntunin, katulad ng mga pari or katulad po ng paghahandog. Ang lahat ng ito ay pagkakataon na ibinibigay ng Diyos upang makabalik sa Kanya. Purihin ng Diyos at ang Kanyang buhay na salita.